Dapat meron tayo nito. Naguguluhan kasi ako kung anong bibilin ko. Ayoko na kasi ma-experience yung mga na-experience natin sa gabi. Na nabasa tayo sa loob. Hindi naman natin din ini-expect yung ganito na uulanin tayo. Kaya nagpunta na tayo sa legit na seller, si Decathlon. Decathlon. Ito yung marirecommend ako sa inyo, sir. Narinig ko na nabasa kayo nung nakaraang gabi, sir. Oo. Dahil sa ginamit nyo natin. Sorry, sir. Kahit ordinary lang natin yung gamit nyo. Basta gamit nyo yung airbed namin na ginagamit dito sa Decathlon. Talaga namang maganda to, sir. Magkano naman yan, boss? Ayan, may mga price sa'yo. Depende sa size, sir. Tanggalin mo nga to, boss. Bossy! Ay, pala yan. Upal ka, boss! Ano nun? Yung po yun, sir. Same po nun. Dalawa ka na lang siguro. Okay. Saan si Campo? Ha? Saan si Campo? Hindi ko alam. Ano mong 10? Campo. Ay, gago ka na sa multa kayo, ginagawa mo doon. Ako natutulog ka na dyan. Tulog ako rito. Ito, pinakatahiyan niya, talagang ano talaga, nabibay talaga. Hindi talaga pang papasukin ng tubig. Nakabili na kami ng bagong tent. Wala nang pangamba pa na mabasa pa tayo ng ulan. Oops! Okay lang gumastos kasi meron tayong pinagkukunan ng kwarta. Dito lang yan sa Manila Play. Huwag ka nang magpahuli pa dahil high chance of win rate dito. At malapit na nga ang first ever anniversary ng Manila Play. Mamimigay sila ng pera, cellphone, motor, at kotse! Nasa comment section ang link dito kung gusto mo rin makakuha ng extra kwarta. Mag-register ka lang dito. Pero teka, paano nga ba tayo napunta dito? Balikan natin ang nangyari sa amin nakaraan. Alas 6 ng umaga ang call time namin. Gabi pa lang, nakaayos ng mga dadali namin. Papasok na lang namin sa kotse. Siyempre, dinoble check pa rin namin ang mga gamit baka mayroong maiwan. Pati yung kotse, chinek din namin para walang aberya. I-check, okay na. Quality, pwede tayo magnahe. Gabayan sana tayo ng may kapal sa bawat biyahe at tatahakin natin sa ating buhay. Maraming salamat. So far, all goods naman ang lahat. Kaya, tara, let's go! Ang destinasyon natin ngayon ay sa Yambo Lake. Meron tayong 3 oras na biyahe simula Parañaque patungo sa Nagcarlan, San Pablo, Laguna. Dumating kami dito mag-aalas 10 ng umaga. Pumunta kami dito na maaga kasi wala kaming direct contact sa mismong campsite. Ang alam lang namin dito ay may magandang ambience at dinadagsa ito ng mga turista. Kaya naman, agad namin itong pinuntahan. Tahimik lang ang kapaligiran dito. Kaya akala ko, kami lang ang bisita o magkakamping dito. Pero laking gulat ko pagpasok namin sa loob. Ay aba, napakadami na palang tao. Dito na kami ngayon sa Yambo Lake, kaso ang problema, naubusan kami ng cottage. So ngayon, may policy pala sila dito sa Yambo Lake na kailangan magtatayo ka ng tent 4:30 PM pa. So ngayon, dito lang muna kami titenga yan sa ganito. May bayan muna kasama ng bagong babae na makikilala rin. Kabisa naman. Mapabisa, wala pa magsiselos dyan. Wala. Ano tayo eh? Singing eh. Singing? Singing. Dahil di pa tayo pwede magtayo ng tent, naglatag lang muna kami ng sapin para sa mga gamit at syempre, abang na rin natin ang tent para mamaya. Nag-asikaso na din kami ng aming pagkain para kumain na rin kami dahil gutom na ang mga balyeno. Pagkatapos namin maglatag at kumain, naisipan ko muna magtato. Kaso... Yun, wala pa kami nakikitang model, kaya ako muna magpapatato. May napili na akong design. Papatato May muna napili ako. ka ng may napili ka na merong magtatato sa'yo. Oo naman. Kaya wala pang model. Ikaw muna yung model. Ako muna ang model. Hindi, kasi yung goal namin dito sa Yambo Lake, kaya kami dito nagpunta, is makapagtato ako sa gitna ng balsa. Pero wala pa kasi kami nakikitang pwede natin matatuan doon. Kaya sinop na lang muna tatatuan natin.
Let's go. Ganito yung mga vibe, mga kapit, yung mga gusto namin ngayon. Yung tatatuan, tapos ganyan yung view. Nakikita nyo ba yung background namin? Shoutout kay Travis at saka isa. Copyright kami rito. Unang tusok. Maybe ako. Yo, si Campo, di ba, ano pa lang, 144 eh yung latag ng tent namin dito. 430, di ba? Tapos yung mukha niya, ang tagal magalas, 430 oh. Wala pang 20 minutes, natapos na natin ang tattoo ni Nap. Ang tawag niya sa tattoo niya ay Sailor Knife at may simbolikong kahulugan na kadalasang nauugnay sa survival, pagiging handa at isang matatag na pamumuhay. Pero doon tayo sa balsa talaga eh. Yun talaga yung gusto ko eh. Ah. Ha? Asan? Batak mo. Wow, bata. Oh. Patayin, patayin, boss. Pwede isama nyo to doon? Sa pagbabatak ko? Bata ko. Bakit batak boys? Kasi yun sa balsa. Kayo yung nasa balsa. Sino pwede namin makasama bukas? Depende po yung kung Kung sa mga ano. Kasi bukas, doon ako magtatatong talaga sa gitna ng balsa. Yung guide niyo po ang tatutuan, sir? Dahil wala pang 4:30 ng hapon, nag-ikot nga muna kami para tignan kung gaano nga ba kaganda at ka-peaceful sa Yambo Lake. Alright mga kapit, nakapag-setup na tayo ng mga tent natin. No? Ayun, ang dami na natin dito nakatent. Bukas, hindi na kasi namin magagawa ngayon yung mga gusto naming activity kasi ang plano sana namin, first day namin gagawin yung activity. Pero dahil nga medyo pagod din sa biyahe, kaya ang gagawin namin, bukas na namin gagawin yung mga activity doon. Ayun, nakikita nyo yung balsa na yun. Pakita mo yung bing! Yan, kung nakikita nyo yung balsa na yun, bukas, yan talaga yung goal namin. Makapag-tattoo ako doon. Challenge to. Kailangan ma-perfect ko yung tattoo na walang lagpas habang nagtatattoo sa balsa. The tiger, iconic symbol of the wild. Sakit ka muna dyan, parang ano? Wala na tanga. Yan lang oo sa gulong. Kung kaya ka yan. Nandiyan yung gago, hindi kaya niya. Eh ba yun? Dito mga kapit sa Yambo Lake, meron kayo mabibilan dito ng... ano tawag dito? Pichakay. Ano tawag dito ate? Sige, ikaw magsabi. Ha? Tokneneng. Tokneneng. Saan na uso yung salitang tokneneng? Tokdor dito, Mi. Saan? Sa tokdor dito, Mi. Tokdor. Saan? Ikaw saan? Tokneneng yung taga sa atin yan eh. May tama ka sa Tokhang isip. naman yung sinasabi mo eh. Magkano yung ganito ate? 18 po isa. 18. Habang kumakain kami ng tokneneng, nilapitan tayo ng mga information staff ng Yambo Lake para makapagpa-picture naman sila. Mukhang lokal ah. Cellphone. Yung cellphone, suli mo yung cellphone. Yung bayad. Manager, yung bayad manager. Manager! Magkano tayo? 43 po. 43, keep the change. Bumili na rin pala kami ng Coke at Alfonso. Siyempre, alam nyo na, hindi kompleto ang nature trip kung walang nature vibes with Coke and Alfonso. Alfonso, baka naman. Dito. Ganito kasi ano. Gago, mahirap talaga sampanya. Gago, malaglag. Guys, isa din sa pinunta namin dito, manghuli sila ng gagamba. Kaya samahan nyo kami sa paglalakbay. Hindi lang to basta tattoo adventure. Gagamba adventure.
Pagkatapos ng mahabang araw, nagligpit na nga rin kami ng aming mga gamit para makapagpahinga na at makapag-ready na rin para bukas. At sa hindi inaasahang pangyayari, biglang bumuhos ang ulan. It's already 12:18 ng madaling araw. Inabutan kami ng ulan dito. Akala ko yung nabili naming tent is safe para sa ulan, pero yan yung senaryo. Pinapasok kami ng tubig. Ang lakas ng tagas. So yun, nakapagpasya kami na pag medyo tumila-tila, mag-i-impake kami kasi yung mga gamit namin, yung mga device, mga camera baka masira pag inabutan talaga ng sobrang lakas. Kaya i-impake namin yung gamit, ilalagay namin sa sasakyan para safe lang lahat. All goods lang din naman yung mga ganito kasi pwede mong kaharapin pagka once na nag-camping ka. Hanapin mo yung ano, Bing? Power bank, yung power bank para may ilaw tayo. Kasalukuyan po kami binabaha. Bing, tignan mo dyan yung power bank. Gagawa tayo ng power bank kasi guys, sobrang dilim dito. Inuulan tayo, pinapasok yung tent natin, pati yung lupa basa. Maglalagay lang muna tayo ng ilaw. Tapos ililigpit natin yung mga gamit. Nilagay natin sa kotse para di masira. Ayan, may ilaw na tayo guys. Kita nyo, nagbumoist na yung natin. Nap. Bakit? Ang unahin alisin Alin? yung yung mga lamesa. Nakaligpit na tayo, papasok na lang to eh. Nakatupi na lahat yan. Nakatupi na, yung lamesa na lang, madali na lang yan. Yung device muna tayo kasi pumapasok pa sa amin. Iipon yung tubig dito. Hindi, para sana yan mga yan, unahin na kagad sa sasakyan yan. Sige. Tapos, yung cooler, para itong mga maliliit, madali na lang natin madala. Sige. 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 Ay, ito yung susi, oh. Alright mga kapit, pasya na kami. Pack up na lang guys. Pack up na tayo kasi mas importante yung safety natin eh, di ba? Hindi naman natin din ni-expect yung ganito na uulanin tayo. Kanina kasing umaga, nag-weather forecast kami, mga 3 PM. Hanggang 3 PM, walang ganitong scenario, walang ganitong bad weather. Pero hindi na kasi kami nakapag-update kasi nga walang internet dito. Hindi rin namin inaasahan na yung mga tent namin is papasukan ng tubig. Ang iniiwasan ko kasi baka mamaya matenggahan tayo maabutan talaga tayo ng malakas na bagyo tapos may stranded tayo, yun yung iniiwasan ko. Lalo na yung sasakyan na dala namin is mababa. Okay lang yan, charge to experience. Dito, basang-basa na kami sa ulan. Pero nailigpit na rin naman namin ang aming mga gamit. Dadalhin na namin ito sa kotse. Di natin papabayaan ang mga gamit natin ng pang-vlog, pang-tato, na mabasa o masira o magkasakit pan tayo. Di namin inaasahan na uulan. Kasi dumating kami dito sa Yambo Lake ng tanghali at ang last check namin sa weather forecast ay noong alas 6 ng umaga. Hanggang alas 3 ng hapon, maliwalas na kalangitan at walang badya ng pag-ulan. Pagkatapos nun, di na kami nakapag-update kasi walang signal or internet connection dito. Habang naglilipat kami ng mga gamit sa kotse, napagpasyahan na lang namin na umuwi na lang at wag nang ituloy ang tattoo adventure namin dito sa Yambo Lake. Di man tayo naging successful sa tattoo travel adventure natin ngayon, successful naman tayo sa panguhuli ng gagamba. Uli. Tingnan mo. Lagyan talaga yan. Patayin natin sa ano. Yan, diyan ka. Katis na, di naman may katis na oh. Gabi naman Ininom niya yung sarili niyang katas. Kasi ano kasi ito loaded kasi ito Mga ganyan yan